Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kamusta? Sana ay nasa maayos din po kayong kalagayan. Tawagin niyo na lang po ako sir sa aking palayaw na Gili. Ang tunay ko pong pangalan ay Guillermo. Nais ko din po sanang ibahagi ang karanasan namin ng mga kaibigan ko sir sa Kababalaghan. Nangyari ito taong 2020 lang, buwan ng Mayo kasagsagan ng Kwaresma. Dalawang maiikling kwento lang po ito. Una ay karanasan ng mga kaibigan namin na si Aloy at Nino na lubos nilang pinagsisihan. Pangalawa, karanasan ko mismo at ng mga kasama ko kung kailan nagmumotor kami noon. Bale, bonus story na lang po yung pangalawa sir kasi maikli lang po talaga. Magkasunod po ang pangyayaring ito sir. Isang araw lang ang pagitan. Ewan ko kung matatawa ba kayo dito sa unang ibabahagi ko o matatakot. Pero ang pangalawa, nakakatakot talaga dahil humantong sa pagkadisgrasya ng aming mga kaibigan ang pangyayari ng hindi man lang nila namalayan ang tunay na dahilan. So ito na nga po, simulan na natin. Itong si Nino Sir Alex, madalas itong manood ng mga video sa internet patungkol sa mga taong may kaalaman sa espiritual. Mga pasanib, panggagamot ng mga kinulam, binarang, at kung ano-ano pang mga video na may kaugnayan sa Kababalaghan. Katagalan noon, nagnais na rin itong matuto sa mga nakikita niya sa internet kung kaya marami siyang pinagtatanong-tanungan noon ng mga tao na hindi niya nakilala ng personal. Marami naman daw siyang natutunan hanggang sa nangongolekta na rin siya noon ng mga orasyong nakikita niya lang sa kung saan-saan na video. Kahit hindi naman alam ang ibig sabihin ng mga yon, binibigkas niya ito kasi pag-aakala niya para umano sa proteksyon. Hanggang sa may nagbigay sa kanya nun sir na lating orasyon, salita, na pantawag daw ng mga mutya kung kaya inaya niya ang kaibigang si Aloy na umakyat ng bundok sa Holy Week para mangolekta ng mga mutya. Pumayag din naman ang isa kasi balak din na magkaroon ng kapangyarihan daw kuno. Pero bago yun, papalapit pa lang ang Kwaresma, pinaghandaan talaga nila ang lahat. Nag-order sila ng mga gamit sa online tulad ng tent, portable na lutuan at kung ano-ano pang gamit pang camping. Bukod doon, meron din silang mga dalang patalim noon na yari sa tanso at sadyang pinagawa ng dalawa dahil takot daw ang mga aswang dito. Na parang totoo naman kasi napatunayan nila yun sa kanilang naging nakakatakot na karanasan. Pero yung kutsilyo ni Aloy, bago na buo yun, ikinagalit ng kanyang kapatid kasi pati ang electric fan sa bahay nila na ipapaayos daw sana, winasak para idagdag sa tansong inipon nito upang makagawa ng kutsilyo. So ayun na nga, ang kulang na lang sa kanila nun, langis na kukulo kapag may aswang o masamang nilalang sa malapit. Buo na ang desisyon ng dalawa. Hindi nag-alangan sa plano, buhat ng meron naman daw silang proteksyon na mga gamit pang taboy sa mga masasamang nilalang, partikular sa mga aswang. At isa pa, malakas daw ang kanilang dungan. So eto na nga po Sir Alex, araw ng Huwebes Santo, tinuloy na ni Nino at Aloy ang plano. Umakyat sila sa isang bundok na known sa lugar namin sir na laganap ang kababalaghang pangyayari. Walang katao-tao roon at sinasabi pang may nakatira umanong aswang at mga engkanto. Narating nila ito ng alas 4 pasado ng hapon. Pumwesto sila malapit sa maliit na talon at dooy gumawa ng tent. Alas 6 pa lang ng gabi, habang nagluluto, may nagpaparamdam na umano sa kanila ng mga elemento. Hindi natakot o natinag ang dalawa gawa ng preparado naman daw sila. Nakabakod na raw kaya hindi makakalapit ang mga
masasamang nilalang sa kanila. Pagpatak ng mga alas 7 pasado ng gabi, nagsimula na sa ritual ang dalawa na nalaman lang din through online. Kung baga, kinopya lang Sir Alex at wala talagang nagturo ng maayos sa kanila. At habang bumibigkas ng mga orasyong pantawag ng mutya, wala naman daw lumapit sa kanila. Ilang oras nila iyong ginawa kaso parang hindi umano epektibo. Alas 10 ng gabi. Pahinga na lang muna tayo sa tent bro. Ulitin na lang natin mamaya. Sige bro. Nakakaantok na rin eh. Ulitin na lang natin mamaya mga alas 2 o alas 3 ng madaling araw. Tiwala lang, lalapit din mga yan. Oo bro, hindi naman tayo mangmang pagdating sa spiritual na kaalaman, di ba? Siyempre naman, kaya lalapit talaga yan, maniwala ka sa akin. Sagot ni Nino na akala mo siguradong sigurado siya. So natulog na muna sila noon Sir Alex. Pagpatak ng alas 12 ng gabi, naalimpungatan ang dalawa dahil sa ingay ng mga dahon ng puno sa labas. Nang binuksan ang tent at nag-usisa, nakakapagtakang wala namang hangin ngunit gumagalaw ang mga sanga at dahon ng mga puno ng kusa. Pagkukwento ng mga ito, tipong parang may malakas na hangin sa ibabaw. Wika ni Aloy. Bro, nararamdaman ko may kasama tayo rito ah. Oo bro, hayaan mo lang, nakabakod naman tayo eh. Meron pa tayong gumamela silis, proteksyon to di ba? Kaya magtiwala ka, hindi lalapit ang mga yan. Ano kayong mga elemento yun bro? Hindi ko rin alam pero tingin ko, aswang yan. Ang mga aswang nakikipag-agawan ng mga mutya, di ba? Yun ang sabi sa YouTube. Hinihintay lang nila na lalapit sa atin tapos aagawin nila. Ayun nga no. Pero hindi yan makakalapit bro. Sa gabay pa lang natin, ewan ko na lang. Tara, tulog muna tayo. So sinarado na nila sir yung tent pero yung bintana sa uluhan na may net, binuksan nila para makapasok ang lamig. Mag-aalas 2 ng madaling araw, nagising si Aloy dahil binalot ng usok ang loob ng tent nila na akala pa niya nung una, fogs lang na pumasok. Ngunit dahil amoy usok na parang damong sinunog, dinilat niya ngayon ang kanyang mga mata. Halos panawan siya ng kanyang ulirat sa nakita buhat ng bumungad sa kanyang mga mata sa bintana ng tent, posisyong nakapatiwarik. Ang isang nilalang na sobrang laki ang mukha at malalaki rin ang mga matang ubod ng pula habang nagbubuga ng usok papunta sa loob ng tent. Grabe sir, sa puntong yon ay napasigaw si Aloy sa gulat at biglang napatayo na tinangkapang tumakbo. Sa ginawa nito, halos mawasak ang tent nila dahil gumulong. Dooy na alimpungatan naman ang kasamang si Nino, nagising at tulad niya ay ubo ng ubo. Ano bang nangyari Aloy? Bakit baliktad na tong tent natin? Ang gulo mo ha. At saka bakit may usok? Gumising ka ninyo. May malaking nilalang sa labas. Ang laki ng mukha, nakadungaw sa bintana natin sa tent kanina. Nanginginig na sagot ni Aloy na halatang takot na takot. Pahayag pa nito Sir Alex, pagkasigaw niya, tumakbo raw yung higanting nakadungaw sa bintana ng tent nila na paniwala niya ay isang kapre. Pinakalma naman siya ni Nino at sinabing huminahon lang dahil hindi naman daw talaga sila masasaktan nun. Magtiwala lang daw sa gabay at paniguradong hindi sila maaano. Sagot naman ni Aloy. Hindi maaano eh. Halos mamamatay na nga tayo sa usok na binuga sa atin. Kung hindi ako nagising sigurado, wala na. Hindi na tayo makahinga. Pero basta magtiwala ka lang bro. May mga gabay at proteksyon tayo. Nakakatakot naman pala itong ginagawa natin eh. Ngayon ka pa matakot nandito na tayo? Hindi naman masyado. Medyo nagulat lang ako kanina nung konti. Yan naman pala eh. Relax lang. Pero ayusin na lang muna natin ang tent at nang makatulog ulit. Baliktad na oh. Sige. Bago sila lumabas ng tent Sir Alex,
Nagbigkas ang dalawa ng mga orasyon daw na magpoprotekta sa kanila upang hindi malapitan ng mga masasamang nilalang. At yun na nga po, dahil hindi na nakatulog makalipas ang 1 oras mahigit, niligpit na lang nila ang mga tent at gamit. Nakaimpake na lahat kasi balak nilang umuwi na rin kaagad kapag nakakuha na ng kahit na isang mutya. Pagkatapos ay nagpaapoy sila o bonfire para maibsan naman ang lamig ng kapaligiran. Maya-maya pa, ipinagpatuloy na nila ang pagtawag daw kuno ng mga mutya sa pagbabakas sakali na makaangkin kahit na isa lang. Ngunit kasamaang palad, Sir Alex, iba ang lumapit sa kanila. 3:00 ng madaling araw, habang nagdadasal ng kung ano-anong Latin galing online, makaraan lang ang ilang minuto may humuni na kakaiba. Huni ng isang nilalang na kinatatakutan ng lahat. Ang aswang. Nagpatuloy lang ang dalawa, Sir Alex, at hindi nagpatinag pero ng mga sandaling yon ay nakahawak na ng mahigpit sa kanilang mga tansong kutsilyo. Hindi rin kasi maikakaila na kinakabahan na rin ang mga ito kahit na hindi nagpapahalata. Hanggang ilang sandali noon, nararamdaman nila na kada bigkas daw nila, sir, ng mga orasyong hindi naman naiintindihan, nababatid ng dalawa na dahan-dahang lumalapit ang aswang kasi base sa uri ng pagkahuni nito, papalapit ng papalapit talaga. Wika ni Ninyo, "Huwag tayong magpatinag, Aloy. Patuloy lang." Sa umpisa ay nakapikit pa ang dalawa, ngunit nung halos nasa tabi na lang nila ang humuhuning aswang sa ibabaw, tuluyan silang na-distract, Sir Alex, kung kaya natigil ang pag-usal ng mga pantawag umano ng mutya. Sa maniwala kayo o hindi, lumundag sa harap nila, bumungad sa mga mata, ang isang aswang na hubot-hubad at tumuwad na nakatitig sa kanila. Sobrang lapit lang daw, sir. Nasa mga 3 di pa lang. Sa nakita ay nanlaki ang mata ni Aloy at bago pa man tuluyang ma-high blood, mawalan ng malay, walang kung ano-ano ay dinampot niya ang kanyang bag at kumaripas ng takbo pababa ng bundok na sinundan naman ni Ninyo. Wala nang pakialaman, Sir Alex, basta takbo lang sila ng takbo habang nakahawak sa tansong kutsilyo. Sa tindi ng nerbiyos ng magkaibigan, sobrang gaan lang daw ng kanilang katawan. Animoy lumulutang sa hangin at baliwala yung mga gamit na dala. Hinabol daw sila ng aswang, Sir Alex, at ilang minuto rin ang habulan bago sila nilubayan. Sa pakiwari nila'y nag-alangan din na umatake ang nilalang buhat ng may mga hawak nga silang mga tansong kutsilyo noon na winawasiwas habang tumatakbo. Pasalamat na lang ang dalawa nun tuyo ang bundok dahil kung nagkataon baka sa bangin sila pupulutin. So ayun na nga po, magliliwanag na nung marating nila ang bahagi kung saan may manaka-naka ng kabahayan. Tuluyan lang na nawala ang aswang na humabol sa kanila nung nakasalubong nila ang isang mananggiti. Nagulat pa ito sa mga hitsura nila kung kaya huminto, sir. Sabay hawak ng sanggot sa tagiliran kasi akala ng matanda masasamang tao ang dalawang binata gawa ng may mga hawak nga na patalim. Nangangatal na sambit ni Aloy. "Magandang umaga ho, Lolo. Daan lang naman po kami." "Sino kayo? Saan kayo galing?" "Wag po, Lolo. Ako po si Aloy. Siya naman po si Ninyo." Bakit may mga hawak kayo na patalim?" "May humabol po sa amin, Lolo." "Opo. May umabol po kasi sa amin eh." Pautal-utal na sagot ng dalawa, sabay tago sa dala nilang kutsilyo. Nagulat kasi ako sa inyo eh. Sinong humabol at saan kayo galing?" "Doon ho, sa ibabaw nagkamping lang ho kami, Lolo." "Kamping? Saan banda?" "Doon po sa may maliit na talon." "Aba, lupa ko yun eh. Kanino naman kayo nagpaalam at bakit doon kayo nagkamping?" "Wala po. Bale, trip lang po namin na magcamping doon, Lolo."
Hindi rin kasi namin alam kung sino ang may-ari. Hindi mabuti ang ginagawa nyo. Dapat magtanong-tanong kayo. Di ba kayo natakot? Dalawa lang kayo. Medyo natakot nga po ng konti. Totoo palang may aswang sa bundok na yan, Lolo. May aswang nga sa libro Diyan pa. Ano palang nangyari sa inyo? Hinabol po kami, Lolo. Nako, buti hindi kayo kinain doon. May gumagambalang aswang dyan, lalo na ngayon, Kwaresma. Hindi naman po kami napano kasi tumakbo naman po kami ng matulin, Lolo. Kaya pala may hawak kayong kutsilyo, ha? Sige, umuwi na kayo. Huwag na kayong bumalik sa gubat dahil delikado. Hindi lang aswang ang gumagala dyan, lalo na kapag ganitong panahon. Marami. May mga engkanto pa dyan. Sige po, Lolo. Pasensya na po kayo, ha? Sige na. Uwi na. Dali-dali nang naglakad pa uwi ang dalawa. Pagkukwento pa nila Sir Alex, lalaki ang aswang na humabol sa kanila. Paano kasi, nung nasa tapat nila itong nakatuwad, kitang-kita nila na may nakalawit sa ilalim na mahaba. Laking pasalamat na lang ng dalawa dahil hindi talaga sila inatake. Paniwala ng mga ito dahil yun sa tansong kutsilyo. Sa huli, Sir Alex, napag-alaman nilang yung mga orasyon na binigay daw sa kanila, pantawag ng masasamang nilalang. Kaya imbis na mutya ang makuha sa gubat, aswang ang lumapit at na-attract sa dalawa. Buti na lamang at hindi naman po sila napahamak. Nagsisiyan pa ang dalawa nun kasi nga, pag-aakala ng mga ito, mayroon silang gabay na magpoprotekta sa kanila sa oras ng kapahamakan. Kaso hindi umubra dahil ang mga dasal at lating orasyon na kanilang nakuha ay hindi naman tama. Hindi gumana ang iba, sa halip nagdulot pa ng masama na kamuntikan nilang ikapahamak. Samantala, tungkol naman po dun sa kapre na lumapit sa kanilang tent, siguro'y na-attract din sa mga pinag-uusal ng dalawa kaya lumapit ito at dumungaw sa kanila habang natutulog. Siguro'y wala namang intensyon na saktan sila kundi nagtaka lang kung bakit may tao doon, kung kaya nilapitan sila at parang ginising sa pamamagitan ng pagbuga ng usok ng kanyang sigarilyo. Hanggang sa may nakapagsabi sa kanila nun, hindi madali ang magkaroon ng kaalaman patungkol sa espiritual, lalo na kapag kulang ka sa debosyon at mali ang ginagawa. Bago umano ipagkakaloob sa iyo ang mga yan, patunayan mo muna kung karapat dapat ka, hindi yung ura-urada na parang naglalaro lang. Huwag na huwag kang mag-assume na naangkin mo na ang kaalaman na yon dahil baka sa huli yun lang ang magpahamak sa iyo. Tapos yung mga nabili nilang gamit online pati na mga orasyon, lahat daw po ay mga peke, walang silbi at hindi talaga gumagana. Matapos nun, Sir Alex, tinigilan ng dalawa ang kahibangan na yon. Dismayado kasi bukod sa gumastos, wala silang napala kundi mga bagay na muntika nang magsadlak sa kanila sa kapahamakan. Ang nasabi na lang ng mga ito sa huli, hindi lahat ng nakikita sa online ay totoo. Ang iba, maaaring magpahamak sa iyo. At kung minalas-malas ka, imbis na mutya ang mahanap mo, aswang ang lalapit sa iyo. At eto naman po yung pangalawa nating kwento. Bale, bonus story ko na lang po ito, sir, kasi maikling-maikli lang talaga. 4 kaming nagmumotor noon sa lugar na walang katao-tao. Although sementado naman po yung daan doon, walang kabahayan at kung meron man, iilan lang at malalayo pa ang agwat ng bawat isa. Kung hindi nyo na itatanong, galing kami noon sa lolo at lola ng isa naming kaibigan, sir, sa bundok. At Biyernes Santo yon, kinabukasan lang nung karanasan ni Aloy at Ninyo. Pagpatak ng 9:00 pasado ng gabi, nagpasya na kaming umuwi. Nang madaanan namin ang sementeryo, Sir Alex, nagdahan-dahan kaming 4 dahil naniniwala po kami na may kaluluwa talaga
at kung ano-ano pang elemento sa bahagi na yon, lalo pat Biyernes Santo nga. At habang binabaybay namin ang kahabaan ng daan, nakakakilabot talaga kasi parang may nakamasid sa amin habang dumadaan. Ang sementeryo na yon ay lumang-luma na at walang kahit na isang poste ng ilaw, kung kaya sobrang dilim din talaga. So nung malagpasan na namin ito, doon na kami nagpatakbo ng medyo mabilis. Hindi naman po sobra, tamang takbo lang po, Sir Alex. Nakasunod lang kami noon ng aking kasama at dahil malauling ang dilim ng mga daanan doon, syempre nag-high kami ng ilaw. Pagdating sa bahagi, sir, kung saan puro kakahuyan na at kamanggahan ang magkabilaan o gilid ng daan, maya-maya noon, napapreno kami nang wala sa oras dahil kitang-kita namin ng kasama ko. Nakasunod kami noon na merong tumawid na figura ng taong nakaputi at parang babae siya kasi mahaba ang buhok. Napakabilis, sir, ng pangyayari dahil yung pagkatawid nito parang lumulutang lang sa hangin tapos sobrang tulin talaga. At sa di inaasahan, nabundol ito ng kasama naming nauna, kung kaya sumemplang ang motor nila, Sir Alex. Buti na lang at naka-helmet silang pareho at hindi naman masyadong matulin ang takbo, kung kaya gas-gas lang at mga pasa ng katawan ang inabot ng dalawa. Pero kung nataong walang helmet, sir, ewan ko lang. Sa tingin ko siguro, mababasag ang bungo ng kasama naming isa dahil nawasak talaga ang helmet niya. Pero ang nakakapagtaka sa pangyayari na ito, hindi nila alam, sir, na nakasagasa sila ng babaeng lumulutang. Ang sabi nung nagdadrive, bigla na lang daw parang tumigas yung manabela at nadulas yung gulong sa harapan, kung kaya sila'y sumemplang. So ibig sabihin, kami lang dalawa ng kasama kong nahuhuli ang nakakita nung babaeng parang white lady na tumawid at nasagasaan nila. Nang malaman ng mga ito, natakot sila kasi wala raw talaga silang nakita o napansin na may tumawid na babae. Kaya pala, ayon sa driver, bigla na lang parang may humawak sa manubela ng motor niya, kaya nadulas yung gulong sa harapan. At yun na nga po, matapos noon dahil sa mabigat talaga yung pakiramdam namin sa bahaging daan na yun, nagmamadali na kaming umalis pero dahan-dahan lang talaga ang pagpapatakbo. Nakahinga lang ng maayos nung marating namin ang bahagi kung saan may mga poste na ng ilaw at marami na ring kabahayan. Ang madalas maririnig natin sa mga matatanda, kapag Kwaresma ay aktibo raw ang mga elementong hindi nakikita ng ordinaryong mga mata, pati na ang mga aswang. Kaso sa panahon natin ngayon, hindi na masyadong naniniwala ang mga tao. Kung meron man siguro, iilan na lang talaga. Kahit Biyernes Santo, tuloy pa rin sa paggala sa kabila ng mga paalala. Kaya ang nangyayari, humahantong sa pagkadisgrasya. Kung minsan akala natin normal lang na pangyayari, yun pala, mga nilalang na hindi nakikita ang may kagagawan, tulad na lamang sa aming nasaksihan. Kaya kaming magkakaibigan simula nun, Sir Alex, hindi na talaga gumagala kapag panahon ng Kwaresma. At yun lang po ang aking kwento para sa araw na ito. Hanggang sa muli, Gili ng Mindanao. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience.